Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng Santo Niño, ang banal na sanggol, ang batang Jesus Nazareno. Hilingin natin sa Panginoon na manatiling busilak at dalisay ang ating puso at pananampalataya katulad ng isang bata, sapagkat sa mga bata ibinabahagi ang kaharian ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya'y maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan, sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan, upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang pangyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas,
tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inalaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawin dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya,
Pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya ay umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa ating sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at sa araw na ito, ipinagdiriwang din natin ang dakilang kapistahan ng Santo Niño, ang Batang Jesus Nazareno. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating Panginoong Jesucristo. At ngayon din ay pambansang piyesta sapagkat sa buong Pilipinas ipinagdiriwang ang kapistahan ng Santo Niño. Kaya batiin din natin ang bawat isa, Happy Fiesta! Ang gustong pagpalain ng Santo Niño, pumalakpak ng mas malakas. At napakaganda nga po na sa taong ito, ang dalawang kapistahang malapit sa puso ng bawat Pilipino ay tunay nating ipinagdiriwang. Sabi nga po ng mga obispo sa Pilipinas, ang mga imaheng napakalapit sa puso ng Pinoy ay ang Santo Niño at ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya't nakakatuwa na sa taong ito, alam natin, ang pista ng Santo Niño ay lagi na nating ipinagdiriwang at ipinagkaloob sa atin sa biyayang ito, itong simula sa taong ito, 2025, ang pista rin ng Nazareno, katulad ng Santo Niño, ay pambansang pista sapagkat malapit sa atin ang mga imaheng larawang ito sapagkat ang mga imaheng ito ay nagpapaalala sa atin ng dakilang pag-ibig ni Jesus sa atin. Ang mga larawang ito ay nagtuturo sa atin ng malalim na pakikiisa ni Jesus
sa bawat isa sa atin. Alam natin sa Poong Nazareno, ang imay ni Jesus na nagpapasa ng krus, na nagdurusa, ay nagpapahayag sa atin ng kanyang pakikiisa, lalo na sa panahon ng ating pagdurusa. Kaya nga't malapit na malapit siya sa puso natin. Lahat tayong may mga pinagdadaanan, lahat tayong may mga krus sa buhay, kitang-kita natin ang sarili natin sa Poong Nazareno. Sa ganitong diwa din, kapag nakikita natin ng batang si Jesus, ang banal na sanggol, nakikita din natin ang pakikipag-isa ng Diyos sa atin. Naging bata ang Diyos. Sa Nazareno, nakita natin, naghirap ang Diyos. Sa Santo Niño naman, nakita natin, naging bata ang Diyos. Siguro sa atin, nasanay na tayo sa larawan ng Santo Niño, parang baliwala sa atin na iyon. Ngunit katulad ng naghirap ang Diyos, parang ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, maging bata, ay parang isang napakalaking kalokohan. Makapangyarihan ka na eh. Ikaw na ang niluluwalhati ng lahat, naging bata ka pa. Kung sabihin natin, naging presidente ka na eh, papayag ka bang maging kagawad na lang o barangay tanod? Kaya nga 'di ba sa atin halos magpatayan, wag lang mawala sa pwesto. Nagpapataasan ng pwesto, ayaw bitawan ng pwesto, pero ang Diyos, binitawan niya ang kanyang pagka-Diyos, naging tao, naghirap at naging bata. Napakagandang aral sa atin. Sa mundong ito, nag-uunahan pataas. Nag-uunahan, wag magbitaw sa kapangyarihan. Pero ang tunay na dakila, katulad ni Jesus Nazareno, katulad ng batang Jesus Nazareno, kayang-kaya niyang bitawan ng lahat sa ngalan ng pag-ibig. Ngayon baligtad, nag-aaway sila sa ngalan daw ng pag-ibig sa atin. Mahal na mahal daw tayo, kaya nag-aaway sila sa pwesto. Biruin niyo yun. Tayo ang pinag-aawayan nila. Totoo kaya yun? Mahal na mahal nila ang bayan, ayaw bumaba. Samantalang ang Diyos, mahal na mahal tayo, bumaba siya. Kaya ang tunay na nagmamahal, nagpapakababa. Kayang bitawan ng lahat. Yan ang ipinapakita sa atin ng Santo Niño. Yan ang pinapakita sa atin ni Jesus Nazareno. Dahil likas sa Kanya, mula sa Kanyang pagkabata, hanggang sa krus, nakiisa siya sa atin. Kaya binitawan niya ang lahat. Kaya nga, sabi sa ikalawang pagbasa, tayong lahat pinagpala kung tayo'y nakikiisa kay Kristo Jesus. Si Kristo Jesus, nakiisa na sa atin. Ngayon ang tanong, tayo ba nakikiisa kay Kristo Jesus? Kanina tinanong ko sa inyo, sino ang gustong pagpalain? Ang gustong pagpalain, wag lang pumalakpak ng mas malakas. Ang gustong pagpalain, matutong magpakababa. Ano yung kailangan nating bitawan? Ano yung kailangan nating ibaba? Wag lang natin silang tignan. Kung ayaw nilang bumaba, tayo dapat matutong magpakababa.
Kung sa labas, nag-uunahan pataasan, tayo mag-unahan magpakababa katulad ng Panginoon. Naging bata si Jesus upang makiisa sa atin. Makiisa din tayo sa Kanya. Ngunit mga kapatid, hindi na natiling bata si Jesus. Kitang-kita natin yan. Hindi lang siya naging Santo Niño, naging Jesus Nazareno siya. Opo, ang Diyos hindi na natiling bata. Iba sa ating gusto habang buhay bata. Kaya kung ano-anong ginagawa para magmukhang bata, batak ng batak, kulay ng kulay, kung ano-ano sinusuot, 80 anyos ka na, ang suot mo pang teenager pa rin. No? Dahil gusto natin magmukhang bata. Tandaan nyo, si Jesus hindi nanatiling bata, pero nanatiling anak ng Ama. Yun daw ang mahalaga. Kaya pala parang bata pa rin si Jesus dahil nanatili siyang anak ng Ama. Nanatili siyang masunurin sa kalooban ng Ama. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, nung hinahanap siya, saan siya natagpuan? Sa templo, sa simbahan. Anong sabi ni Jesus? Sapagkat dapat nandito ako sa tahanan ng Ama. Tumanda si Jesus, pero nanatili siyang anak ng Ama. Minsan di ba tayo, pag tumatanda na tayo, parang nakakalimutan na natin, anak tayo ng magulang natin. Kasi tayo nang nagagalit sa kanila. Palibasa, ikaw nang nagpapakain sa kanila. Ikaw na ngayon nagbibigay sa kanila. Nakakalimutan mo, anak ka pa rin nila. Ikaw na ngayon nang bubulyaw. Ikaw na minsan nang nananakit. Ikaw na ang nanunumbat. Palibasa, mas malakas ka na ngayon. Palibasa, kumikita ka na ngayon. Tandaan natin, si Jesus, hindi na natiling bata, pero nanatiling anak ng Ama. Kaya nga't hanggang sa huli, wala siyang ibang bukang bibig, kundi, Ama ko, Ama ko. Kaya nga't, ang katangi-tanging panalangin itinuro niya sa atin, ano raw ang pinakamakapangyarihang panalangin, paborito nating panalangin dito sa Quiapo. Pag kinanta na ito, humuhupa na yung mga namamanata, lalo na yung mga magugulo sa prosesyon. Kumanta ka ng Ama namin, hihinto na silang lahat. Tataas na ang kamay. Sapagkat ito, ang dakilang panalangin ni Jesus Nazareno. Ano raw yun? Ama namin, sambahin ang ngalan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Mga kapatid, manatili tayong anak ng Diyos. Manatili kang anak ng magulang mo. Pero higit sa lahat, manatili tayong masunurin. Kaya nga't nung nasa krus na si Jesus Nazareno, ano ang kanyang hiyaw? Ama ko, sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. Sapagkat walang ibang kasiyahan si Jesus Nazareno kung hindi sundin ang kalooban ng Ama. Ang tunay na deboto, masunurin. Ang tunay na alagad ni Jesus Nazareno, masunurin. Sapagkat nananatili siyang anak ng Diyos, katulad ni Jesus. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, sama-sama po tayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po. Nagkatawang tao kayo, naging bata kayo, upang patunayan ang iyong pakikiisa sa amin. Nakiisa ka sa aming kahinaan. Naging bata ka, nagpakababa ka, upang ituro sa amin ang tunay na kadakilaan
kaluwalhatian at kapangyarihan. Matuto kaming lahat magpakababa. Kung ang mundo ngayon nagpapataasan, ayaw bumitaw, matuto kaming matulad sa iyo, sapagkat sa aming pakikiisa sa iyo, doon kami lalong pagpapalain. Nanatili kang anak ng Ama, puspos ka ng pagtalima at pagsunod. Patawad po kung matigas ang aming puso at ulo, kung palagi naming iginigiit ang gusto namin, hindi ang iyong kalooban. Mahal na pong Jesus Nazareno, naging Santo Niño ka, naging bata ka, ngunit habang buhay, ikaw ang anak ng Ama at kapatid namin. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa kapistahan ng Santo Niño, humihiling kami sa iyo, Ama, na maging karapat-dapat kaming tawaging mahal mong mga anak. Aming ipinapanalangin, lalo na ang mga bata, ang ating tugon. Dinggin mong panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Magabayan nawa ng pamahalaan at ng mga namumuno sa simbahan, ang lahat ng mga bata ng may pagmamahal, awat malasakit, patungo sa kanilang magandang kinabukasan, manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Turuan nawa ng mga magulang, mga guro, at mga nakatatanda ang kabataan ng mga mabuting halimbawa at responsableng pamumuhay, manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Mapalalim panawa namin ang aming ugnayan kay Kristo nang lubusan namin mabatid ang kalooban ng Ama, manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sama-sama nawang salubungin ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid namin yumao sa kanilang pagdating sa buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na iniaalay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Ama, dinggin mo ang panalangin ng mga anak na umaasa sa iyo. Nawa ang iyong salita at ang Eucharistia ay maging kanlungan namin at gabay tungo sa iyong kalooban. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon, naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhay na walay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manatili nawa tayong mga anak ng Diyos. Kaya't sama-sama tayo ngayong umawit sa ating Ama sa Langit. Inihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo.
Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang masunuring anak ng Ama, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Langin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na birhen ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyo pong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Hindi na natiling bata si Jesus Nazareno, ngunit nanatili siyang masunurin at mapagmahal na anak ng Diyos Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong mga anak na nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ng iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo na aming maluwalating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!